Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inhan sa kanunayng panabang pitsa 14 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Sama sa gihapon mag-uban ta hangtod alas 9 karong buntaga sa ato ang programa. Unya dita maglangan attorney ato dayong sugdan imong paborito. Akong paborito kay tanaw nato kung uwanon ba ang Fiesta Senior unya karong Sabado ug Gaan Domingo. baya ka naglungot-lungot ani sa GC? Unsa man gyud? Niya sa tuling niya partner si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Maayong buntag Sir Jomer. Yes, Attorney Jan o Mamalo, good morning sa atong tanan ug sa tanang tigpaminaw sa CCTN. So kini itong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor gahapon, so nakasulod na kini sa atong Philippine Area of Responsibility ug as of atong latest na analysis, taas na ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression within the next 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini ni mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas, mga kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, haring adlaw mo salap alas 5:40 sa hapon, ang dagat mo tao mo niya alas 7:34 sa gabi, ug ang Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. So, Yes, sir, good morning. unsay weather nato sir karong Friday para sa traslasyon unya sa Saturday sir para sa fluvial procession sir o sa Sunday unsay mga weather nga ma-expect sa mga sinulog nato katong mga nagplano mo salmot sa kasaulugan sa Fiesta Senior o sa sinulog. Yes, sir, so especially here in Central Cebu, diri sa Metro Cebu, which is for the sinulog events nato, no? Ugma nakita nato okay pa ang panahon sa Central Cebu. So that is Thursday about sa mga events ugma. So that is fair weather tomorrow. Pag abot sa Friday, medyo moderate to high chance makasinati ta mga pag-uwan tungod kini sa possible na bagyong Ada or ang name kining low pressure area in case ma-develop na bagyo, that is first bagyo karong tuiga si bagyong Ada. And tungod ka ng weather system, moderate to high chance makasinati ang Central Cebu ng light to moderate with heavy rains, but dili kini continuous. So undang-undang kini, so magdala na tang payong pananggalang sa uwan sa Friday. Pero diri na sa Saturday ug Sunday, Central Cebu, expected nato sa atong latest special weather forecast, medyo okay ang panahon sa Central Cebu or fair weather ang atong nakita so far. Okay, unya kanang imong giingon sir nga tropical depression, do na bay possibility sir nga mahimo gyud siya nga tropical cyclone or mokusog? Pwede nimo ihulagway or i-describe sa amo sir kung unsa unsay ma-expect, kusog ba ni siya, nabay kusog nga hangin, nabay
daghang uwan. Yes, Attorney Jan, no? So, kining low pressure area, ang hinungaw karon is nakaapekto na dire sa Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental o diha sa may lalawigan sa Bukidnon. And nakita nato no, akong gisultigan ni Attorney Jan, taas na ang chance kini ma-develop na bagyo within the next 24 hours. So initial category kini is tropical depression or that is pag gisulti nato na TD, first category ng bagyo, kini ang tong issuances ang signal number 1 or tropical cyclone wind signals is moabot up to signal number 1. And once na maging bagyo na kini within 24 hours, natay expected na possible issuances of tropical cyclone wind signals, but diri mostly sa eastern section of Mindanao and eastern section of Visayas. So dili ma-appeal diri ang Cebu or diri sa may central part of Visayas. And nakita nato sa ato mga latest numerical weather prediction models na ay mga scenario na posibleng pa kining mo intensify because naapa kini sa dagat. So up to tropical storm, may nakita na up to tropical storm category. If TS na siya, tropical storm category, Attorney Jan, kini na ay possibility na musakan signal 1 nato up to signal number 2. And so far sa atong latest na analysis, ang kanyang track is mamidpid or possibly makalandfall diha sa may Eastern Visayas or eastern section of Southern Luzon. Okay. Daghang salamat Sir Jomer sa imong pagpasabot kanamo sa latest weather update as of today niya Pit Senior ninyong tanan diha sa Pag-asa, sir. Good morning. Yes, daghang salamat pod og Pit Senior sa atong tanan og padayon lang ta mag-monitor sa latest weather update. Magdala ra tang payong if in case sa pananggalang sa ulan og maayong buntag og daghang salamat. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino og maayong buntag ng tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, landfill collapse raises questions on oversight. Sa Super Balita, AFAM gusto og second round gireklamo. Sa The Freeman, following Binalyo landfill tragedy, state of calamity. Sa Banat News, negosyante sa smuggled nga sigarilyo nanuhol og 1 million pesos. Sa Philippine Daily Inquirer, Levistes solar energy firm hit with 24 billion peso fine. Sa The Philippine Star, Diskaya pleads not guilty to graft and malversation raps. Sa Manila Bulletin, Philippines signs historic free trade deal with UAE. Ug sa Tempo, Vault thieves fall. CCTV trail from Nueva Ecija to QC leads to arrest of 6 robbers. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kaninya itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters.
Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information, choose an installation site, and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam na alang sa Walk with Mary sa Huwebes sa Kadlawon. Kapin sa 1,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Osmeña Boulevard paingon sa Basilica Menore del Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na usabang kapulisan sa sunod sa Sugbo alang sa paghatag sa seguridad sa Walk with Mary karong Huwebes sa Kadlawon, diin gipaabot nga dagsaon kini sa mga debutong Katoliko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga kapin sa 1,000 ka mga police personnel ang ipakatap sa kadalanan. Wala pay labot niini ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office ug mga force multipliers sama sa Barangay Tanod. Dunay augmentation gikan sa Negros Island Region nga maabot sa 200 samtang sa Police Regional Office 8 di nagpadala sila og 301 ka mga personnel nga mangabot sa Sugbo nga mausab ang ilang ipakatap sa Walk with Mary o sa traslasyon yan ang pagkabuntag human sa himuon nga Santos nga misa sa Basilica Menore del Santo Niño. Sa Walk with Mary natay i-deploy na more or less 1,472 PNP personnel. Apil na ang mga augmentation ikan sa Pro 7, NIR, and then sa Pro 8 apil ng personnel.
coming from Pugita. Usa sa gipangandaman sa kapulisan sa Dakbayan ang pagdagsa sa mga tao nga mununot sa prosesyon gikan sa Fuentes Mena Rotunda paingon sa Basilica. Tinguhan nila nga dili magstampin aga mga deboto sanglit na balaka sila atol sa Walk with Jesus niadtong nakalabing semana. Diin pag-abot sa tubangan sa Abiliana National High School, mihiot ang agianan tungod sa BRT station nga mahinungdan nga ilang gitinguha nga dili na kini mausab pa. Giangko ni Los Baños nga dako ang posibilidad nga modubli ang ginaganon sa mga debotong Katoliko nga mosalmot sa prosesyon sa Walk with Jesus sanglit na kaduol na ang sinulog nga mahinungdan nga wala sila mong kumpiyansa. Atong papangandam is atong i-make sure nga ang crowd sa katawan makontrol yun nato. Just like katong naitabo sa Walk with Jesus na medyo ni sikip gamay ang during sa kongyud sa pagparada. So ato ang manay part sa giskutan mo sa mga pagkandak ng critics nga among siguraduhon nga makontrol yung crowd sa tao para tabuhin nga karon ng stampede. Duna usab sila giandam nga mga personel nga mo'y tahasan nga mobantay sa ruta sa traslasyon gikan sa Basilica paingon sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay sa maong balita, mga pagpangandam sa Sinulog Grand Parade na ana sa 80%. Usa sa mga gihatagan og pagtagad mao ang pagkontrol sa dakong panagtapok sa mga tao sa gawas ilabi na diha sa ruta sa parada. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Sinulog Executive Committee nga anana sa 80% ang kaandam alang sa maabot nga Grand Parade karong Domingo. Matud sa tigpama ba nilang si Consel Dave Tumula kagyatagan nila karon pagtagad ang mga teknikal nga pagpangandam o pagpahiluna sa mga contingents gikan sa lagyong lugar. Lao maning simanaha ang pag-abot sa mga dancing contingents gikan sa probinsya sa Sugbo o sa ubang mga lalawigan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Gandam na usab ang mga tunghaang gamiton iset temporaryong kapuy-an kon billeting headquarters. Gitutukan usab sa Executive Committee ang pagdasok sa mga mananaw sa parada sa gawas. Maong full force ang mga sakop sa kapulisan ug ubang volunteers aron makontrolar pa ang kagubot ug kalikayan ng stampede. Nakaandami noon ang mga bleachers nga kalingkuran sa mga senior citizens, mga mabdos ug ubang ana sa vulnerable sector nga butbutan-aw sa parade. We expect that. As early as 4 a.m. naana na sila diha. No? Ato ning gibantayan. Kay basa niya doon niya mga opportunity ang uban mo sakay pabayran free ang bleachers. No, sa giingon na ni Engineer Dakay, free ang tanan bisag kinsa makalingkod. Nagpabili ng target sa syudad nga sayong mahuman ang Sinulog Grand Parade. Kinibisan pa man og gipaapil na sa pagsayaw karong Domingo ang tanang mga contingents gikan sa Dakbayan og eskwelahan inay nga top 7 unta ang kwaon. Mato di Mayor Nestor Archival nga gipakita sa mga manayaw ang tinuod nga diwa sa Sinulog nga mao ang pagsayaw aron pag-ampo ngadto sa Ginoo. Can you just imagine spending 3 million, 4 million with 5 minutes? And then they're gone. The 17 contingents are part of the city government and part of the city constituents. Mong ginani sa syudad ang tanan nga magtinabangay aron nga mahapsay ang gipangandamang dakong parada karong Domingo. With the support sa public, visitors, and other stakeholders sa Sinulog, especially other government agencies, we need their support to attain our purpose, 100% success Sinulog 2026 and peaceful, orderly Sinulog. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Dakbayan sa Sugbo gipaubos sa state of calamity tungod sa dakong problema sa paghipos sa mga basura human mahugno ang Binalyo landfill. Apan nagpadayon ang search and rescue operations tungod sa posibilidad nga napay buhi ilawom sa binukid nga basura. Sige, Navarro mo balik sa report. Gikumpirmar ni Consel Dave Tumulak nga ipaubos ang Dakbayan sa Sugbo sa state of calamity tungod sa dakong problemang giatubang sa syudad nga mao ang waste management kung paghipos na sa mga basura. Subay kini sa sagunson nga mga katalagmang giatubang sisi ka barangay apil na ang pagkahugno sa private landfill sa barangay Binalyo.
Gipasabot ni Tumulak kinsang chairperson sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nga pinaagi sa Monglakang masulbad ang mga problemang giatubang human sa gidangatan sa Binaliw. Gikan kini sa paghakot sa mga toni-toniladang basura karong sinulog weekend hangtod na sa posibleng kadaot sa panglawas sa palibot sa labayanan. So we declare a state of calamity. One is the garbage. Second is health hazard in the area. Kay we know in the next few days nanay health hazard nga ma-entail diha sa incident. Sa datos gikan sa BFP Cebu City, gisaka ngadto sa 12 ang ihap sa mga natalang patay samtang napabiling missing ang 24 ka mga tawo sud sa pribadong landfill nga gipanag-iya sa Prime Integrated Waste Solutions. Nagpaalim pa sa tambalanan ang 12 ka mga pasyente human gisalbar gikan sa ilawom. 5 na kaadlaw ang nakalabay apan napabilin pa ang search and rescue operation sa natumpag nga buhatan. Tinabangay ang ubang disaster unit sa kalungsuran sulod sa labayanan bisan sa hilabiang kadelikado sa palibot tungod sa kabaho sa mga basura o kainit sa sulod. Kini na lang ang nimong bugtong paglaom nilang tumulak tungod sa way tulganay nilang pagpangita. As what I've said, miracle. Pero wala na signs of life na na-detect. We cannot say it as of this time. Kaya it's difficult to put some machines or gadgets dito kumikan kay naggamit naman tag mga heavy equipment. Giagad na lang sa syudad ang mamaymong hukom gikan sa Department of Environment and Natural Resources karong gipaubos sa investigasyon ang nimong gidangatan karon sa Binaliw landfill. Well, there's no need kay ang DNR issued a statement already that they will conduct an investigation, and besides the Senate, there's a resolution from the Senate to investigate from Senator Amy. Gian Navarro, CCTN News. Samtang konseho sa Dakbayan sa Mandawi mopatawag sa kumpanya nga operator sa Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo. Kini pangayuan og katin-awan sa status sa operasyon sa maong landfill. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasara sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi ang resolusyon pagpatawag sa Prime Waste Solutions, ang operator sa Binaliw landfill sa Siyudad sa Sugbo. Gustong mangayo og katin-awan sa Konseho sa update sa operasyon sa landfill. Lakip ang Mandawi nga adunay kasabutan sa kumpanya sa paglabay sa malata nga basura ngadto sa Binaliw landfill. Ang understanding ato landfill was patag kita apat. Oh, kanang mawaway. Karong kita pas medyo bukit ito maday. So ang volume sa waste as in it's a huge amount of waste. Ang landfill na hugno ni atong Huwebes miaging semana diin gisyuhan og cease and desist order sa DENR. Matud ni Fortuna nga niadtong tuig 2019, diin siya kanhi Vice Mayor ug Acting Mayor sa Mandawi na aprobahan ang agreement tali sa Mandawi ug sa Prime Waste Solutions aron modawat sa basura sa syudad. Matud niini nga patag pa ang landfill kaniadto ug nakalitan na lang sa pagakita nga susama na og bukid. Gustong masuta sa konseho ang kapasidad sa landfill hangtod kanus kini makadawat og basura sa Metro Cebu. With that incident, it should give us an opportunity to study and prepare. Kaya just in case na kapag nasira, what is the alternative for us? Not just landfill or right now, should we go back discussing again waste to energy. Ang Mandawi karon ang nagtino og transfer station sa Barangay Umapad aron temporaryong malabayan sa basura sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, upat ka empleyado sa Lapu-Lapu City Traffic Management System gi-refer sa Committee on Discipline and Investigation. Base sa fact-finding investigation sa City Attorney's Office, nakita nga aduna sila'y pagpabaya sa ilang mga trabaho. Kung ano atong sa taon sa report ni Crystal Joy Felerca. Nahuman na ni adtong nilabay nga semana ang gipahigayon nga fact-finding investigation sa Lapu-Lapu City Attorney's Office kabahin sa insidente nga usa ka motorista ang nalutsan og warrant of arrest bisan pa man og nabayaran na ang naangkong citation ticket ngadto sa City Traffic Management System. Mato ni Attorney Miriam Fernandez, ang officer in charge sa City Attorney's Office, nga nahatag na nila ngadto ni Mayor Sindichan ang report. Ug base sa ilang recommendation, upat ka mga empleyado sa CTMS ang kinahanglang i-refer ngadto sa Committee on Discipline and Investigation. Sigun pa ni Fernandez, nga kinahanglang i-review sa CODI ang ilang proseso. As well as further review of the procedure and systems nato sa
sa CTMS because we identified several gaps or mga lapses in terms of their procedure. So kana pod I think kanang hopefully ma-action na dayon na within the week sa atong AYASO internal audit nato nga system. Duha sa mga empleyado mga casual employee, samtang duha usab ang job order. Silang upat ang nasutang adunay partisipasyon sa proseso kung anong napasakaan og kaso ang maong motorista. Pero sa atong verification siguro before i-forward or kanang naa siguro yung mga kanang as to the period pod dapat naa sila'y i-put in place nga procedure like for example within the time frame i-forward na dayon or i-file na dayon or as to verification like certification from the persons responsible pod. Ibutyag si Fernandez nga aduna pay mga empleyado sa CTMS ang ila usab i-refer ngadto sa CODI nga responsable sa nahitabo sa usa pa ka motorista nga nakasinati og susamong sitwasyon kung diin ni pasaka gyud kini og reklamo ngadto sa ombudsman. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao gitong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya sakto kayo attorney tangkod matod pa nimo ganahan makikagtangkod atong oras. So mo break sa tao niya inigbalik nato ato mga paghiskot-hiskot. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Ngadto sa mga domestic o mga international nato mga bisita dinhi sa Subo, welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. A little backgrounder, kini bagong pulong Sinulog nagikan ni sa Cebuano nga dialect mga sulog, meaning the current movement of water, no? So, ato magong associate na ning current movement of water sa atong nasinati nga katalagman ni atong Bagyong Tino, no? So, hinaot pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman. Viva Pit Senior! Catering Services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions.
Ludes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Ludes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Ludes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic News Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. News Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu maing buntag Pinoy. Partner dag ubay-ubay ang mga nagbagotbot tungod kay gipangklaman ang ilahang mga sakyanan kay napatuyang kunog parking. Yes, so ang latest karon is naapil ang sakyanan sa mga kunsihal sa dakbayan sa Sugbo. Apil na gyud ang chairman sa Committee on Transportation na si Kunsihal Winston Pepito. Nya diha itoy time I think the other day or gahapon or the other day di ay or gahapon ba to kita sad ko sa post nga nag-online session sila na lang kay ang ila ko nung parking area gi gamit para sa mga kanaganing Kipo? dili gigamit para sa mga manambong sa misa kay duol ra baya kay na. Okay. So ang grabing suyla sa mga tao naabot na ngadto sa luyo nga bahin no dinha sa Magellan's Cross. So ato gito ipakita dahil ang katong reels man to nakita na ko karong buntag pag mata nako nagkatawa ko kay kanang murag ako nakit-an kani Konsehal Winston Pepito ug kaning gablo si Konsehal Alvin Arcilia ni. Unya iyang sakyanan ning Konsehal Winston naklaman gyud. Oh, so katusiya naklaman unya paghuman daghan ang nang tingog ang uban na ingon na kanang amay noon kay patas. So kung ako kung regular days pa ni akong pakpakan ang CCTO no. At the same time kanang daan man gyud kung wa na kaayon attorney katubang daghan nanimba imbis ang common kuan sa mga tao nanimba gani mi ya paggawas na mo makasa na noon ta kay giklaman ana ba. So kung ako pod may konsiderasyon nga gamay. Or ni designate ta og specific parking area sa mga deboto kay kabaw man ta nga daghan kay mga tao nga mga anha din ha. So at the same time pod kaning mga konsihal
dili sad kumutuo attorney nga wala sad ni sila kay baw nga pwede mo park din ha or di ba pwede mo park din ha kay ilabi ang ni giveaway ba sila silang designated parking area para masimbahan sa mga tao. Plus hindi man ingon na pabor-pabor no, yung pabor-pabor kay nagtrabaho ram sa sila unsa ilang order. Pwede ra gyud unta na nga nagstorya or na proper communication before na nahitabo or wa sad sila gi-allow. Ikaduha pod katupong online session para sad nako nga naman sad nga nag-online mo mga konsehal nga pwede raman sad mo nga magpa-drop mo sa inyong sakyanan para makasesyon mo. Or why not try to commute para makibaw sad mo sa mga kasinatian sa mga ordinaryong tao. Di ba? So, while I appreciate no nga high-tech na ta, tumisad depende sa delivery sa messaging kay pwede man sad unta to og kung for the content lang na ninyo nga nag-online me kay kuan me high-tech me mas lami unta inyong content kung nag-jeep taron guys padung ta sa City Hall kay kanang wa tay ka parkingan dito or nagpa-drop lang ta ana ba dapat na gito ikay-hire dili sa doy dili sa doy but to me ba kanang sayang man kung ang point of kanang flexing ay man mo taw abim na mug na unsay nahitabuhi nag-disinfect ba sa kuan ana ba but going back to the issue partner so naasad siguro yung uban nga nakaingon nga kan na way pili kay nasa ni daig fresh from the issue katong sa Basilica nga sila gipang clamp karon sila na pod karon kay apparently nasa day nagtagaw-taw ay wala ko kabaw mo kakita sa post ni Consel John Alcober but kung imo ang tanahon ang post ni Ma'am Ate Rockstar kani si Raquel Arce sa probe ba ni sa CCTO dili ni siya probe si CCTO na ni siya karon niingon siya yung post ha ako na lang yung ginibasahon ako tong gisend ni model isuway lag pakita dal but niingon siya dili ni nya all caps palpak giclamp man gyud ni dili gyud unta kumuhisgot aning hitabo kagahapon thinking nga na okay na. Pero wala gyud palabya sa usa ka konsehal nga walay laing trabaho ang pagpangita og batok sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Yes, dunay sticker nga gi-issue si Mayor vehicle pass 100 pieces ka stickers makasud gawas within City Hall Square. It's a pass, not a parking sticker. Kinsa mang ultimo nga mga empleyado sa gobyerno ang mobangga og konsehal. Pero kung wala makailang enforcer nga kang honorable ang maong sakyanan maklaman yun. Ang mga konsehal ray na ay pribilehiyo makapark on areas designated for emergency vehicles parking. Nakasulod ang sakyanan sa buntag pa hamugaway pa ang parking. Pagrelibo sa hapon nireklamo na ang kapulisan kay dili sila makapark kay puno ang maong area. So akong gipa-review kay dunay mga sakyanan nga wala sa sticker nga nakasud. Kining sakyanan private vehicle gitag-iya sa usa ka konsehal. Wala ni reklamo ang konsehal kay nakasabot siya sa among trabaho. Kinsa may reklamo? Mao to katong usa ka konsehal. Pero kining konsehal nga walay laing buhat pagpamantay ra sa among sayop maoy ni papel. Pagsabot unta ang akong gipangayo ninyong tanan dili ni normal situation dili pareha sa una nga naagi mo naagyud mo'y parking slot sa atubangan sa City Hall walay makagamit kay kung naa ituwing dynamo. Karong panahon na nahasol gyud mo maong gipa-share ko kamo sa emergency vehicles dili gyud masud ang 100 vehicles if ang tanan mo park gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang inyong pagsabot honorable councilors ang akong gipangayo. Di man kamo mo ay nag-drive naman mo'y driver kana pod. Pwede ba lang kaha after an hour mo pull out aron mahatagag higayon ang ubang mga konsehal makapark og usa ka oras kay mo simba. Kining duha ka sakyanan sa konsehal sa one shift nakasulod. Maong ang second shift wala kaila nga kang konsehal ni. Usbo nako igo ra may nagtuman og unsay among trabaho ug di na mo kaya mo bangga og konsehal. Taas among respeto ninyo hinaot nga kining pagpadayon sa kong habig, pagpadayag sa kong habig dili ni isipon sa halangdong konsehal nga ni bangga ko niya pit senior konsehal. Let's make peace, cons, not war. Muna kay naalagi ko nun ni Epal. Ako okay sa naman din ka pangitaon, dito. Nya dili man siya ang injured party niya. Siya joy nagsigig tagaw-taw. Basin sa wa siya kibaw. Wasa siya kaibaw aning mga basin sa wa ta kibaw. Masabtan ako ang kuan where Ma'am Raquel Arce is coming from. So apparently murag na ay miscommunication lang adto kay kinsa man sa for if ingon ka nga mag-content lang diha ang taga CCTO di man sad siguro. So along the way mo to yang gi-explain nga kuan lang kuno
na ay bag-o nga shift nga nisod nya wa man nailhan nga sa konsehal dito. So mao to nga murag naklaman jud. And for me, this is a good thing. This should not be taken ang konsehal isip one of the officials of the city dapat malipay pagani siya because Tuman gyud ang balaod. gituman sa City Hall ang Nakita na nako balaod. attorney ang gipost ni June Amigo, Konsehal June Alcover. 14 hours ago, picture gyud sa sakyanan ni Konsehal Winston nga natangtang na ang clamp. Ingon siya another capital mao dito palpak. Giklamp ang mga sakyanan ni Cons Winston Pepito ug Cons Harry Iran. Dunay sticker at the same time naa sila sa designated parking sa may Utivo side. Pag abot nako gitangtang na ang clamp. Mo iyang post mo tong mo sa gitubag niyang siyang post. Cons Raquel Okay. Arce. Cons So, Raquel maayam. naman. Ni Ma'am Raquel. Ma'am Raquel Arce. Kasi magkonsehalo niya na pohon. Pwede. Pero Pwede kayo. mao lagi to SKB na sa una. designated man din ang parking area sad matod ni kuan. Tanaw lang nato kinsa ana but human naman kuno all is well that ends well. So let's Pero ako all learn lagi for everyone. suggestion ninyo no, pwede lagi mo maghimog GC. Pwede ra sad mo tawag. Pero sakto man sad ang point ni Ma'am Raquel nga wa man nag big deal si Cons Winston kay nakasabot ra man siya. So mo to. And this even involves kining a public official. Yes. What if kung ordinaryo ra to nga tao partner kuan ka ha, of course wala joy special privilege kay ganina gipatuba gi-explain nila kining 100 ka mga sticker passes kay para ra man gyud ni sa mga empleyado sa City Hall. Kay mao man say kaayoy apektado sa because of the ongoing proceedings diha sa may basilika. Pero pwede ra man gyud gud ta di magdag sakyanan gud. Ako Lakaw. no, nakat-o na gyud ko attorney nga kumuha na kog City Hall di gyud ko magdag sakyanan kay maugtas man gyud kog Wa parking. may parking. Oo. Way kaparkingan. Kabaw naman gyud ta usa kasuway ko kausan natuyok-tuyok ko kadawa gyud ko ka park ni park ko sa galeriya nag-grab ko pa dong sa City Hall. Safe pa kung sakyanan napay atok di pa Layo, mainitan. Oh. Di ba kaya di man mapaparking ang 7-Eleven layo sa MCWD? Okay, So, dili di makapark. wala na lang Dili gyud na di makapark. Lain sa kay manghasi kong Minerva Herodias Jay paparking at sa just MCWD Bitaw. Jay. Wala man sa. Dili sad no parking sa didto. So I think din ang area no would be good for the city government to put up a multi-level parking space. Kaya parking pa lang daan, makakwarta na gid sila tanan taw gikas carbon nga to simbahan. na convert naman ang mga kakarsadahan nato into parking areas partner pero sa mga Pero- motorcycles. Pero na may mga kanabang parking nila bare man na. Mm. Pwede magud ka mag multi-level para Multi-level, ng no? parking sa Sacred Heart ba nga Mm. simple ra mga prefab materials pero masulbad imong problema daghan kag parking space. So thank you for giving them a business idea partner. Pero arita sa lain nga development kay kagahapon nag-arraignment na dito sa korte sa RTC sa Lapu-Lapu City. Ang kato si contractor nga si Sara Diskaya uban ang ini si Sara Diskaya contractor owner sa St. Timothy Construction nga maoy gipasinganlan nga kuan kuno involved atong usa ka ghost project dito sa Davao Occidental. Then ang presidente sa maong kumpanya nga si Maria Roma Rimando og laing 8 ka mga akusado niining maong kaso nga mga opisyales sa Department of Public Works and Highways not guilty sila partner ang ilang Mo'y plea. ilang plea? Mao ilang plea during the arraignment yesterday. Uy nga ano nagtabon-tabon mo ng mga Disney princess dira nga. Ang oy basi mo sikat. Alo uy nagtabon-tabon pa tayo. Mao ni gipadaan ni Crystal kagahapon sa to ang mga footages dito. Daghan kaayo. No, daghan kaayo. Para kang Sir Rodel kuno na. Para di na mahago si Rodel ba, Char. So, kung ani sila partner, not guilty, giakusahan ni sila og graft and malversation of public funds through falsification of commercial documents. 96.5 million ghost project dito sa Davao Occidental. Ang ako lang partner kagahapon man god, permiro kay gi-question, di ba? Si Attorney Randy Joseph Torregosa who was my professor in law school and siya sad ang ako dito sad ko sa ilahang law firm nag-intern. So siya ang abogado din ni aning kung Diskaya man siguro. Siya kuha ang abogado sa Diskaya unya
ni kuan man ni siya ni gi-question nila ang jurisdiction sa RTC in Lapu-Lapu City. No partner, this is a different one. Lahi din. Gi-question nila ang jurisdiction kay wa kuno jurisdiction ang Lapu-Lapu City nga RTC, but ni gi-kuan na gi-settle na sa judge mingon siya nga no, we have jurisdiction. So Ikaw, maestro man na nimo dito maka nag-intern. Do you agree with this point? I need to agree. I have to read on the kuan partner. What a safe answer. Dapat man jud ka Okay. mabasa, but for sure kani si Attorney Randy kay baw ko nga he is a brilliant lawyer and di masag ka magpatuyang og file diha og mga nonsense lang. So maybe na basihan. Iya sa dyan ang paningkamutan kay Appreciation. abogado ba siya for the Yes. kuan accused. So wala gikatigan sa ni judge sa RTC ang ilahang giingon nga no jurisdiction. So that means nga padayon sa Lapu-Lapu City mabisi si Cristel ani og follow up ani kay February 3 na ra ba ang pre-trial. Unya ang ako adjud aning nahibugnan partner kay sa mga nigawas nga balita niingon man gud tong abogado sad ni Rimando. Si Rimando mao lagi ning company president sa St. Timothy. Ang iyang abogado si Attorney Cornelio Samaniego niingon siya nga we might ni propose siya nga tay sabi magkuan sa ta mag-ocular inspection sa ta didto kay ang charges man good ghost project no, pero kung naaman jud kuno ni matod niya in his words ingon siya nga we might as well have an ocular inspection so we can see because we are wasting time here when the project is actually there. And then ma-relate din ako iyang statement partner sa katong mga permero na nga mga hungihong nga is this just a murag bluff nga case, made up nga case para lang ma-appease ang katawan? Kay it's not easy to claim nga na-exist di ang project. Murag salida murag basig sa salida ra sad ni. Kay ingon man day ang abogado nga the project is actually there. But ang ingon sad sa prosecution nga no, it was a ghost project. So kinsa magyud ani ang nagsulti sa tinuod and unsa man say purpose nga kung na-existing day ang project dito nga nung naabot man ta ani nga point nga naadjay makasuhan. Could it be nga para lang malipay ang mga tao nga naalay ma-formalize lang nga naatay gipang kasuhan. So mao na akong usa sa gitan-aw diri partner, but it could also be that the attorney, the lawyer could also be just I don't know if he's telling the truth or not, but he's an attorney. So and he knows the consequences sa iyang mga statements, especially kay bawta nga high profile ni nga case partner. So muna akong gitan-aw karon nga angle partner unsa ka ang fate, unsa ka ang destiny ani nga kaso mahug ba ni nga ma-dismiss na lang because oy di man day tinuod nga ghost project ni. Di ba sa day na at the level of the before the filing of the case attorney, di ba we need to establish man nga there is say tawag ana kanang there is reasonable cause. Certainty for kana. conviction. Prima facie evidence. Nga di day na ma-assess certainty of daan conviction. kay murag gausik-usik lang ta sa atong oras og file unya ikaw man kuan di ay. No, mao gani na partner. So since opposing man ang claim sa mataghabig, so mas maayo nga naayon siya sa full blown nga trial kay adto na ngadto sigwar sa mataghabig kung unsa gyud. Ikaw prosecution, you prove your claim, ikaw sa defense you prove your claim. If you say nga there's no ghost project, sige, unsa may ebidensya nimo? So mo to ingon mag-ocular inspection sa ta. Kay naaman kuno existing man kuno ang project. But for all it's worth, ang ilang giingon not guilty sila. Kay that means nga padayon ang kaso and then the prosecution will have to prove their case before the RTC. So mo na tong tan-awon partner kay aligre sad ni nga project and sa tanan nga project anong kinira sad partner daghan man kayo proyekto ning nakuha ang mga diskaya unya kanira jud usa hinay sa ikaw sad no hinay paspasan nato kalma lang paspasan nato kay ingon top 10 ni siya niya mao gini ang top notcher mao gini top 1 niya ngay kini pag yun 96.5 million ra saka billion nga mga na-involve nga pondo kanira gyud napili mao na dira klaro mo diha pagtarong mo ay mo sige kuan so kani sila mga opisyalis gipangrelibuhan na sad ni sila the term was preventive suspension di ay
paubos na sila sa preventive suspension kay mga existing pamandahin ni sila nga official sa Department of Public Works and Highways dito sa Davao Occidental District Engineering Office, partner. Nya sa lain natong hisgutan na national gihapon, partner, but kini na aligrihan ng kuani sad nga si Representative Manggod Leandro Leviste katubang young, dynamic kaayo, and then dynamic. Billionaire. Kuan siya, 30 pa mi siya, 30 ka pin niya, dahil billionaire na niya dayon. Grabe sa diyang kampanya against corruption. So murag breath of fresh air, murag young blood siya diha sa atong kongreso ba. So for the longest time, ni-advocate na sa andang transparency, accountability, but lo and behold karon he is at the receiving end sad sa I don't know if this is a demolition job or something like that, but the truth is ang solar firm kani siya kay nag-iya man din siya og solar energy firm, partner. Gibaligya naman niya. Nga iya nang gibaligya, but at that time nga siya pay tag-iya naka-close man din og mga deals with the government, particularly with the Department of Energy. Karon ang nahitabo man day sa kadaghan kuno nga mga deals, kadaghan nga mga kontrata nga iyang gi-close with the DOE, more than half wala man day niya wala niya kining kuan, wala niya mahimo ang mga projects. Nya kay bawo man ta aning mga proyekto sa gobyerno, partner, well, in the construction industry na man jud na mga performance bond nga kung dili nimo ma-achieve ang imong gi-promise nga by this time mauna ni ang percentage of completion sa project, so mubayad ka ana nga bond. So karon I think that's not the only controversy na nalambigitan niya tungod ana iyang solar company, kay gi-question sa na siya sa una nga iyang gibaligya nga walay legislative approval. Okay kato walay franchise. Kay na muragdana siya franchise, but if imong ibaligya, murag need man na siya og kuan. Mao na ang giingon sad ni nasa tuy nag-ingon nga gi-question sa niya ang pagbaligya ana nga franchise, but karon as we speak today dili na ni siya ang tag-iya sa Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, but ang kining 24 billion pesos nga penalty mao ni ang gisagpa kay kuan ni slaps. Gisagpa didto sa kang Batangas Representative Leandro Leviste, anak ni siya ni Senator Loren Legarda, partner no Leviste. So the country's youngest billionaire maday ni. Also political dynasty. Ang Leviste. Yes. Dito sa Batangas. So 30 ka more than it failed to deliver or it failed to produce power nga it committed to deliver under more than 30 ka service contracts. Mo na hinungdan karon. So karon na put on the spot siya, but not in a good light, because the government is going after him para ani mga penalty, mga performance bonds ug uban pa nga mga surcharges, penalties because of his alleged company's failure to produce the power. So mo na, partner, mga kuan lang. Kani siya si Kiko Barsaga, they are such characters diha sa Kongreso. Kay sila mo yung mga sabaan. Some people appreciate it, some people are also wondering why and questioning, and then kanang also hitting the political dynasties that they come from. So kaning nahitabo karon, pasok ba ni attorney sa people living in glass houses should not throw stones? Charis! Wata kay baw, partner. Unsa may intention sad ni Representative Leviste. Kung legitimate or genuine jud iyang intention, wa jud ta kay baw. Dagit ka question. Wa gyud tay wait nga mulili sa ilahang kasing-kasing. Pero si Ninyo siguro na superpower. Correct. Pero may bawan gid na in due time. Panay gud ang flood control good. For quite some time dunay mga nagpakasasa sa mga kwarta nga dili ilahang kuan, but maabot gid ang panahon. Mao na kung unsay mohang mao na para nako di gid magpirmi nga imuha ang panahon, and it's important to be grounded knowing di ta magpalabis tang debate kay matimingan ta, may lagkita, may ang problema nagadto sa ato ang family members kana mo yung pinaka ato ang boss. Yes. Yun yan, nindot naman to nga parting words, partner. Ato na lang tatama. Parting na dayta. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi.
pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita. Way pagasinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao nga ingon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nag-ingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gayud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kun ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nag-ingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga, moingon nga dili pag ako andam kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nag-ingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lang itong amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo. Kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag.